Nako, Kim Paulandia, ito na ang hinihintay ninyo. Alam ko namang sabik at inip na kayo. Muling naging usap-usapan kasi ang inyong si Kimi matapos magbahagi ng isang hindi pa nailalathalang video sa social media. Sa naturang clip, may kitang suot ng aktres ang isang two-piece swimsuit habang ipinapakita ang kanyang fit na pangangatawan. Marami sa kanyang mga tagahanga ang naniniwalang kuha ang video sa Amampulo at may hinalang si Paolo ang nasa likod ng camera. Pwede naman. Say naman ng Kim Paulandia, dapat daw gwardyahan ni Paolo ang Chinita Princess sa mga Yan ang term nila. sabihin ko ba natin? Hindi na doon sa mga hindi naman yung nagkaka-interes. nag-a-admire o nagkaka-interes. At hindi ito mababastos online. Tama naman. Well, yung pagdating sa part na yon, yung hindi may iwasan kasi na maraming mag-admire. Anyway, sino bang hindi mag-admire kay Kim Chiu na napaka-sexy, diba? Kaya lang ang kinatutuwa ko, pares ng content si Paolo at si Kim. Lagi silang merong Sana ipakita mo yung pinakita mo yung... Kanina lang eh. Yung kanina unpublished lang na video nila, naglalabas sila ng mga ganun. Ang duda naman nung kay Paolo, parang si Kim naman ang kumuha. Wala naman silang kasama pag mga Correct, with the ganyang big mga check. abroad nila. Wala na silang kasama. Diyos, magkano bang isang di ba? Pag nagkaray pa sila. At saka magkahiwalay pa ba sila ng ng mga ganap? Pero pero at least ramdam na ramdam mo. Talaga. Ayoko sabihin kasi baka sasabihin na naman to si Ray Pumali kung ano mo pinagsasabi. Hindi, pero ramdam na ramdam mo. Ang mga Kim Paulandia naman, grabe naman sila kung tumutok. At di ba, daig pa nilang NBA. Pero ang tanong, eto ba ay throwback o latest? Yun ang sinasabi, unpublished eh. Oo. Yung isang unpublished video ni Kim, syempre naganap yun last year pa dahil tungkol yun sa 20th anniversary niya. Pero yung naka-swimsuit siya, yun sinasabi nila. Parang hindi kaya ito ay paramdam ni Kim kung saan talaga sila, kung saan sila naroroon. Ibig sabihin, kung throwback yan, at ngayon pinost ni Kim, baka nagpaparamdam si Kim na nandoon sila sa ganung lugar, sa ganung ambience, sa ganung atmosphere, pero hindi sa ganyan. Hindi sa ganyan, hindi sa lugar na sinasabi nga sa Amampulo, baka sa ibang lugar. Si Kim kasi ang hirap ma-detect throwback, kung bago or throwback eh. Yung itsura niya kasi same eh. Kasi katulad nung bago siya nagpunta ng France, meron siyang pinost na parang feeling mo aalis siya, feeling mo pupunta siya dun sa lugar na yon. May mga ganun kasi si Kimi. 'Di ba? Meron siyang pinost na parang basta meron siya mga ganun. Hindi natin basa si Paolo madaling basa. Hindi, si Paolo kasi talagang super super private yung wala ka talagang mararamdaman. Pero nung recent na post niya kung saan may camera, alam na natin na pupunta siya sa isang correct. sa abroad. Pupunta siya sa abroad may kasamang bakasyon. At naramdaman ko na talaga na magkasama sila ni Kim kasi nga 'di ba, hindi na gusto maghiwalay nitong dalawang ito eh. Hindi na lang gusto maghiwalay. Hindi kung nasaan katulad dito, 'di ba? Unpublished video rin. Yung sinasabi ko, talagang parang parehas sila ng content. Silang dalawa. Kaya iniisip ko nga, sino kaya humahawak ng cellphone nila? Malamig ba sa Taiwan? Yun Tingnan nga. natin. Baka nga old yan. Tingnan natin kung malamig sa Taiwan. I-google muna natin para at least temperature. Para at least alam mo kung doon talaga sila papunta. Climate in Taiwan. Tingnan natin. Anyway, shoutout muna kay Edna Barreda Magada, Mar Magada, Aileen Soriano Bawi. Edna, pagaling ka, lalo kang pagaling. Okay. Malamig. Hot, humid, and So rain. hindi. Summer. Hindi. So lumang video yan. Lumang video. Baka sa France yan. Yan mga unpublished talaga eh. Parehas talaga sila nagpo-post ng mga unpublished na ganyan. So, pero, tama ba yung sinasabi na i-gatekeep si Kimis mula sa mga tinatawag nilang yakman? Mapipigilan mo ba si Kaya Kimi? nga eh. Hindi mo mapipigilan, hindi pwedeng as much possible hindi si Kimi, hindi siya magpapasaklaw. Correct. Sa mga ganyan. Naniniwala mo si Kim naman, hindi naman siya laging nagaganyan. Kumbaga, iba yung image niya, di ba? Iba yung dating niya. Parang, so kung mag-post man siya ng mga ganyan, I'm sure naman, pero ako feeling ko merong mag-iisip ng masama, pero mas marami ang mag-enjoy lang siyang tingnan. Pag nasa dagat kasi, alam nga namang naka-gown ka, di ba? Hindi. Rash guard At ka saka na sabi nga balat na nila, balat. bahala na kayo kung anong isipin nyo, basta ako gagawin ko kung anong
gusto kong gawin at suportado naman ako ng jowa ko. At parang proud naman, hindi parang proud naman si Paolo dun sa kung siya man na nagbibideo, proud siya na makita niya ang kanyang jowa na sexy. At okay lang yun i-post niya kasi mga artista naman sila eh. Tsaka itong si Paolo, hindi naman to nabuhay sa probinsya na napaka-conservative. Super Super conservative. Yes. Tsaka artista si Kim hindi talaga yan maiiwasan yung ganyan. Tsaka wala naman ako nakikitang masama if ever. At saka meron siyang ini-endorse si Kim na mapampaganda. Yes. Na nire-require talaga na maglabas siya ng skin. Maraming dahilan kung bakit mahal na mahal ng fans si Kim Chiu una. Matagal na siya sa industriya at nakita ng publiko ang kanyang paglalakbay mula sa pagiging winner ng Pinoy Big Brother hanggang sa pagiging isa sa mga pinakasikat na artista at host sa bansa. Maraming fans ang humahanga sa kanyang sipag, pagiging masayahin at kakayahang bumangon sa makfok sa buhay at career. Pangalawa, malakas ang koneksyon niya sa kanyang supporters. Kilala si Kim sa pagiging approachable at appreciative sa kanyang fandom. Dahil dito, naging loyal ang marami sa kanya sa loob ng maraming taon. Pangatlo, nagustuhan ng maraming manonood ang tambalan nila ni Paolo Avellino. Ang kanilang chemistry sa mga proyekto tulad ng Linlang, What's Wrong with Secretary Kim, at iba pang proyekto ay isa sa mga dahilan kung bakit lumaki ng husto ang Kim Pao fandom. Pareho nilang kinikilala ang malaking suporta ng kanilang mga tagahanga sa tagumpay ng kanilang mga proyekto. Tungkol naman sa tanong mo kung pabor ba ako sa live-in setup nila ni Paolo, wala akong personal na pabor o hindi pabor. Ang mahalagang punto ay ito. Kung totoong may relasyon sila at kung sakaling piliin nila ang live-in arrangement, iyon ay personal na desisyon ng dalawang nasa hustong gulang na tao. Sa ngayon, marami ng usap-usapan tungkol sa kanilang relasyon at maging sa umano'y live-in setup. Ngunit karamihan sa mga ito ay nananatiling hindi opisyal na kumpirmado o batay sa mga haka-haka at obserbasyon ng fans. Ang mas mahalagang tanong ay hindi kung live-in ba sila o hindi, kundi kung masaya ba sila, responsible sa kanilang mga desisyon, at may respeto sa isa't isa. Bilang mga public figure, natural na mausisa ang publiko, pero may bahagi pa rin ng kanilang buhay na pribado at sila lamang ang may karapatang magbahagi kung kailan nila gustong magsalita tungkol dito. Kung titingnan ang reaksyon ng maraming Kim Pao fans online, marami ang nagsasabing suportado nila ang dalawa anuman ang tunay na estado ng kanilang relasyon. Basta't masaya sila at hindi na apektuhan ang kanilang career at personal na buhay. Sa aking pananaw, ang dahilan kung bakit mahal na mahal si Kim Chiu ay hindi lang dahil sa love team nila ni Paolo, kundi dahil sa personalidad, sipag at koneksyong nabuo niya sa publiko sa loob ng maraming taon. Ang Kim Pao ay dagdag na biyaya sa kanyang career, pero ang pundasyon ng kanyang kasikatan ay ang sarili niyang naging ambag sa industriya. Kung ang tinutukoy na balita ay ang tanong kung bakit mahal na mahal ng fans si Kim Chiu at ang mga usap-usapan tungkol sa umano'y live-in setup nila ni Paolo Avellino, masasabi kung magkaibang usapin ang dalawang ito. Ang pagmamahal ng fans kay Kim ay may matibay na pundasyon na nabuo sa loob ng maraming taon. Nakita ng publiko ang kanyang pagsisikap, pagiging positibo sa kabila ng mga kontrobersya at pagsubok, at ang kanyang kakayahang manatiling relevant sa industriya. Kaya naman kahit anong balita ang lumabas tungkol sa kanyang personal na buhay, nananatiling malakas ang suporta ng kanyang mga tagahanga. Tungkol naman sa mga espekulasyon ng live-in setup, mahalagang maging maingat sa pagtanggap ng impormasyon. Hanggat walang malinaw at opisyal na kumpirmasyon mula kina Kim at Paolo, nananatili itong haka-haka. Karaniwan sa mga sikat na artista ang maging sentro ng mga shismis, lalo na kapag nakikita ng publiko ang kanilang closeness at magandang samahan. Sa totoo lang, ipinapakita rin ng balitang ito kung gaano kalaki ang interes ng publiko sa Kim Pao. Maraming fans ang naghahanap ng mga palatandaan na may espesyal na namamagitan sa kanila dahil sa kanilang chemistry sa screen at sa mga pampublikong paglitaw nila. Ngunit bilang mga taga-subaybay, mas mabuting irespeto pa rin ang kanilang pribadong buhay at hintayin kung may mga bagay silang nais ibahagi sa tamang panahon. Ang isa pang kapansin-pansin ay kahit maraming usap-usapan tungkol sa kanilang relasyon, mas nakatuon pa rin ang maraming supporters sa kaligayahan at tagumpay ng dalawa kaysa sa paghingi ng agarang kumpirmasyon.
Ipinapakita nito na ang suporta ng fandom ay hindi lamang nakabatay sa chismis kundi sa paghanga sa kanilang mga personalidad at trabaho. Sa kabuuan, ang balitang ito ay nagpapakita ng patuloy na kasikatan ni Kim at Paulo. Nakadadagdag ito sa interes ng publiko. Ngunit sa ngayon, mas mainam na ituring itong bahagi ng mga usap-usapan hanggat wala pang opisyal na pahayag mula sa kanila. Ang tunay na mahalaga ay ang respeto sa kanilang personal na buhay at ang pagkilala sa kanilang mga nagawa bilang mga artista. Oo, narito ang isang mas mahabang reaksyon tungkol sa isyong ito. Ang balitang, bakit mahal na mahal ng fan si Kim Chiu? At ang kasunod na tanong tungkol sa umano'y live-in setup nila ni Kim Chiu at Paulo Avellino ay nagpapakita kung gaano kalaki ang interes ng publiko sa kanilang buhay, lalo na sa panahong napakalakas ng suporta ng Kim Pao fandom. Kung susuriing mabuti, hindi naman basta-basta nabuo ang pagmamahal ng mga tao kay Kim. Mahigit isang dekada na siyang nasa industriya at nasubaybayan ng publiko ang kanyang pag-unlad bilang artista, host at personalidad. Maraming tagahanga ang nakakarelat sa kanyang kuwento dahil nakita nila ang kanyang pagsisikap, mga sakripisyo at mga hamong kanyang nalampasan. Sa kabila ng mga kontrobersya at pagsubok na kanyang pinagdaanan, nanatili siyang positibo at masipag, bagay na lalong nagpalapit sa kanya sa mga manonood. Sa usapin naman ng relasyon nila ni Paulo, natural lamang na maging mausisa ang publiko. Kapag dalawang sikat na artista ang nagkakaroon ng mahusay na chemistry sa screen at magandang samahan sa totoong buhay, hindi maiwasan na magkaroon ng iba't ibang espekulasyon. Maraming fans ang masaya sa bawat maliit na detalye na nakikita nila, mga tinginan, biruan, suporta sa isa't isa, at maging ang mga simpleng social media interactions. Para sa ilan, ang mga ito ay mga clue na may espesyal na namamagitan sa dalawa. Gayunpaman, mahalagang tandaan na iba ang hinala sa kumpirmadong impormasyon. Sa panahon ngayon ng social media, mabilis kumalat ang mga kuwento at interpretasyon ng mga fans. Minsan, ang isang simpleng pangyayari ay nagiging malaking usapan kahit wala namang opisyal na pahayag mula sa mga taong sangkot. Kaya bilang mga taga-subaybay, mahalagang magkaroon ng balanse. Maaring kiligin at magbigay ng suporta, ngunit hindi dapat agad ituring na katotohanan ang mga hindi pa kumpirmadong balita. Isa rin sa mga dahilan kung bakit patuloy na pinag-uusapan ang Kim Pao ay dahil pareho silang may magandang reputasyon sa industriya. Maraming nakakakita na tila may mutual respect at genuine friendship sa pagitan nila. Dahil dito, mas tumitibay ang paniniwala ng ilang fans na maaring may mas malalim na relasyon silang nabubuo. Ngunit sa huli, sila pa rin ang may karapatang magdesisyon kung ano ang nais nilang ibahagi sa publiko. Sa aking pananaw, mas magandang tingnan ang isyung ito bilang patunay ng malakas na suporta ng mga tao kina Kim at Paulo kaysa bilang simpleng tsismis lamang. Kapag maraming nagmamahal at sumusuporta sa isang artista, natural na interesado rin ang mga tao sa kanyang personal na kaligayahan. Ngunit kasabay nito, mahalaga ring igalang ang kanilang privacy at hintayin ang anumang opisyal na pahayag kung sakaling may nais silang kumpirmahin. Sa kabuuan, ang pinakamalaking mensahe ng balitang ito ay hindi lamang tungkol sa posibilidad ng isang relasyon o live-in setup. Mas ipinapakita nito kung gaano kalawak ang impluensya ni Kim Chiu sa kanyang mga tagahanga at kung gaano kalakas ang interes ng publiko sa samahan nila ni Paulo Avellino. Hanggat walang opisyal na kumpirmasyon, mananatili itong bahagi ng mga usap-usapan at haka-haka. Ngunit isang bagay ang malinaw, marami ang nagnanais na makita silang masaya, matagumpay, at patuloy na umuunlad sa kanilang personal at profesional na buhay. Marami pang maaaring may dagdag sa usaping ito. Una, ang matinding pagmamahal ng fans kay Kim Chiu ay hindi lamang dahil sa kanyang kagandahan o kasikatan. Sa loob ng maraming taon, nakabuo siya ng imahe bilang isang taong masipag, matatag at marunong makisama. Marami ring tagahanga ang nakakita kung paano niya hinarap ang iba't ibang pagsubok sa kanyang personal at profesional na buhay. Dahil dito, nagkaroon ng emosyonal na koneksyon ang marami sa kanya. Ikalawa, ang tambalan nila ni Paulo Avellino ay may kakaibang appeal sa publiko. Hindi ito yung typical na love team na agad na inilunsad noong bata pa sila.
Pareho silang mga established artists nang magsimulang lumakas ang kanilang tambalan. Dahil dito, maraming fans ang naakit sa mas mature at natural na chemistry na nakikita nila sa dalawa. Isa pang mahalagang punto ay ang papel ng social media. Sa kasalukuyan, bawat kilos ng mga artista ay mabilis na napapansin at napag-uusapan. Minsan, kahit simpleng litrato, komento o pagkikita ay nagiging paksa ng iba't ibang interpretasyon. Ito ang dahilan kung bakit patuloy na umiingay ang mga usapin tungkol sa kanilang relasyon kahit walang malinaw na kumpirmasyon. Maaari ring tingnan ang isyung ito bilang patunay ng pagiging invested ng mga tagahanga sa kaligayahan ng kanilang iniidolo. Maraming Kim Pao supporters ang hindi lamang nakatuon sa kilig, gusto rin nilang makita na masaya at nasa mabuting kalagayan ang dalawang artista. Kaya kapag may lumalabas na balita tungkol sa umano'y relasyon, engagement, live-in setup o iba pang personal na usapin, mabilis itong nakakuha ng atensyon. Gayunpaman, mahalaga ring tandaan na may hangganan ang pagiging fan. Ang suporta ay mas nagiging makabuluhan kapag may kasamang paggalang sa pribadong buhay ng mga artista. Hindi lahat ng bagay ay kailangang malaman ng publiko agad-agad at may mga detalye ng kanilang personal na buhay na sila lamang ang may karapatang ibahagi. Sa huli, ang pinakamalaking dagdag sa balitang ito ay ang katotohanang ipinapakita nito kung gaano kalakas ang impluensya ni na Kim Chiu at Paolo Avellino sa entertainment industry. Totoo man o hindi ang mga haka-haka tungkol sa kanilang relasyon, malinaw na nananatili silang isa sa mga pinaka-pinag-uusapang celebrity pair sa bansa. At hanggat patuloy silang nagbibigay ng magagandang proyekto at nagpapakita ng magandang samahan, malamang na mananatiling interesado ang publiko sa kanilang kuwento sa mga susunod pang taon.